Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 5, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 14, verse 25 to 33. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung part ng gospel na ito ay masasabi nating isa sa pinakamabigat na hamon ni Jesus. Kung titingnan mo, simple lang naman yung tanong niya. Handa ka ba? Handa ka ba? May dalawang illustration si Jesus na ginamit sa gospel natin. Una, yung pagtatayo ng tore at yung pangalawa, yung paghahanda sa digmaan. Bakit? Pinapakita rito ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay hindi isang spur of the moment na desisyon. Hindi ito yung parang maisipan mo lang. Ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano, pagtitimbang, at buong pusong commitment. Hindi pwede na. Dapat ay all in. Kaya ano ang dulo ng lahat? Ano ang sabi niya? Ang sino man sa inyo na hindi tumalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaring maging alagad ko. Hindi ito tungkol sa pera lang, kundi yung pagsunod kay Jesus ay may kaakibat ng pagsuko sa anumang bagay, maging material o emosyonal, ng mga mas pinapahalagahan natin kaysa sa Kanya. Kaya tingnan natin ngayon sa buhay natin. Sa iyong buhay, ano yung nagsisilbing tore na tinatayo mo? Ano yung baggage na mahirap mong bitawan? Ano yung mga bagay o sino yung mga tao sa buhay mo na hirap mong pakawalan? Dahil para sa iyo, mas mahalaga sila kaysa kay Jesus. Sa gospel natin ngayon, walang special flavoring na ginawa si Jesus, kundi siya ay nagpakatotoo. Hindi niya tayo binigyan ng false promise na madali lang ang lahat. Kaya ano ang kanyang babala? Sabi niya, parang kang nagtatayo ng tore. Pero bago mo simulan, umupo ka muna at tingnan mo kung kaya mo yung gastos. Ang pagiging disipulo ay hindi isang membership na may monthly fee, kundi ito ay pagsusuko ng lahat ng buhay natin para kay Jesus. Yung buhay mo, yung oras mo, yung future mo ay kay Jesus. Ang question, handa ka bang isuko ang lahat ng ito para sa Kanya? Ito ang tunay na halaga ng pag-ibig. Kaya, yung pagiging
there is always a cost. Ngayong araw na ito, let us examine ourselves. Ano ba yung mga bagay o tao o idea na nagsisilbing parang balakid sa atin? Let us analyze and look at ourselves. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong matapat na salita. Aaminin ko po, nakakatakot at nakaka-challenge ang iyong mga sinabi. Madalas, mas mahalaga sa amin ang aming sariling kaginawahan, yung aming ambisyon. Sorry Lord, sa pagiging half-hearted ko sa pagsunod sa iyo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, bigyan mo po kami ng tapang na umupo, timbangin, magdesisyon na isuko ang lahat. Lahat ng bagay na humahadlang sa aming buong pusong pagsunod sa iyo. Turuan mo kami mga maging tunay mong disipulo na lumalalim sa pananampalataya at namumunga ng mga mabubuting gawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow. So para mas lalo pang magbunga yung ating pananampalataya, huwag nating solohin yung gospel. I-share natin ito, i-forward natin ito sa ating mga kasama, sa ating pamilya, sa GC, sa ating mga kaibigan, sa mga classmates. No? Magandang paalala rin ito para sa kanila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.